Bakit nga ba mas mura itong mga ganitong motor? Pag-usapan natin. Let's go! What's up, what's up? May biyahe tayo ngayon. At habang nasa biyahe tayo, pag-usapan natin yung usapin kung bakit mas mura yung mga CR152, mga Keyway, Rusi, Motorstar, and bakit sila mas mura. Meron akong dalawang nakikita na dahilan, no? So isa ay yung mismong mga parts na ginamit. Yung mga parts na ginamit ay medyo substandard, no? Kung mapapansin nyo, yung mga parts na nandito sa Keyway, CR152 or sa kahit anong Keyway, pati na rin sa Rusi, Motorstar, kaya mga ganyan. Marami pang ibang brands pero yung mga parts dito kadalasan halos mabibili nyo online. May mga katulad siya online, yung mga stock parts, yung mga parts na nakakabit sa kanya pagkabili nyo. Kumbaga, hindi nagkaroon ng sariling manufacturing yung mga parts. Hindi naman lahat, pero yung iba meron naman, no, yung mga makina. Other than the engine, may mga ano talaga, may mga katulad na aftermarket parts. Yun ay isang indication na hindi masyadong pinag-isipan o hindi masyadong binigyan ng pansin yung mga parts na yun, yung normal na makikita mo sa mga aftermarket. So syempre naman mas mura yun, kasi yung magpapagawa ka, magpapamanufacture ka, magpapafabricate ka ng sarili mong molde, isa yun. Pangalawa naman ay dahil kokonti yung quality assurance or quality checking ng motor natin. So sa manufacturing kasi, meron mga tinatawag na value added na process. So isa doon ay yung QA or yung QC. Okay? Sabihin, hanggat padami na padami yung nagche-check, nagdo-double check, triple check, mas lumalaki yung cost ng manufacturing. Para siyang overhead cost. So imbis na pagkagawa ng produkto diretso na siya sa market, i-check pa siya, so additional cost siya, additional na gastos kumbaga. So ang mangyayari kapag meron kang QA/QC, mas marami kang QA/QC, walang masyadong makakalagpas na NG o kaya yung tinatawag natin na no good o kaya yung mga may defect. Wala masyadong makakalagpas niyan sa market. Pero downside, mas mahal syempre yung mga price, di ba? Tignan nyo na lang yung Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Minsan lang magkaroon ng ano yan, yung mga issue na paisa-isa lang, paswertehan lang talaga. Ngayon, itong mga ganitong motor ay talagang kakaunti yung QA/QC. So ang nangyayari, mas mura yung market price. Kaso ang downside, yun nga, katulad nitong motor ko, maraming tagas, nangangalawang, yung mga bolts nito nangangalawang, yung mga rim, yung mga pintura hindi masyadong kagandahan, mas madaling masira yung mga parts na kinabit, kaya siya mas mura. Tapos kung masaswertihan ka pa, kung mapipili ka ng tadhana, ang mapapunta sa'yo na unit, sirain. Marami po tayong ganun. Although mapapansin nyo sa comment section natin minsan, may mga nagtatanggol pa rin sa mga ganitong klaseng bike na nasa pag-aalaga yan, nasa may maintenance yan ng motor. Well, oo, may factor na kailangan mo alagaan talaga yung motor para tumagal, para umayos yung andar. Pero hindi mo pa rin talaga matatalo yung fact o yung katotohanan na sirain talaga yung motor. Marami akong nakakilala sa personal, lalo sa personal, hindi naman kasi nagpo-post yan masyado no, yung mga bakit ganito, bakit ganyan. Talagang sirain yung motor, no, may tagas, mabilis mapudpud yung clutch, mga ganon, yung mga nasempuhan sila ng mga pangit na unit. So sa akin naman, ang naging issue nito, intentional ng motor na to, nakailang palit na ako. Timing chain, nakapalit na ako. Tapos yung tagas, nakapalit na rin ako ng gasket nito, no. Tapos ang odo pa lang na motor na to, wala pang 50,000, 48,000, ayun, 48,000 kilometers. And then 3 years pa lang siya. Nung experience ko bago yung motor na to, no, ang motor ko ay Yamaha Mio i125. Bandang 2015 version yon.
tingin ko. Kasi na-acquire ko siya 2016 eh. So baka 2015 na version. Yun, talagang ano, hindi siya nagtatagas. Yung mga parts, umabot ng 4 to 5 years bago maglabasan yung mga sira. Ito kasi 1 year pa lang meron ng sira eh, may tagas na siya agad. As time goes by, talagang padami ng padami yung mga tagas niya. Ngayon, may mga nagtatanggol sa comment section, yung motor daw niya 6 years na wala pang sira. Eh swerte mo, congratulations sa'yo. Ikaw ang isa sa mga napili na maayos na unit. Pero marami talaga ako nakakausap na talagang ano, palpak yung unit nila. Ngayon, kung napapanood mo to at kukuha ka pa lang sana ng motor, kukuha sana ikaw ng Keyway, ng Rossi, Motorstar. Halimbawa, gusto mo ng classic talaga na ganito. Try mo yung mag Honda ka na lang, no? Kung may pagkakataon na bumalik ako sa nakaraan bago ko bilhin yung motor na to, mas maganda siguro nag TMX 155 na lang ako. O kaya Barako 175. Tapos sinet upan ko na lang. Ako na lang sana yung nag-set up into classic from the stock na. Ito kasi maganda talaga yung itsura nitong motor na to eh. Kumbaga mahuhumaling ka talaga, ma-attract ka talaga sa, kumbaga hindi mo na kailangan masyado i-set up to eh. Nasa taste mo na lang talaga. Pero right from the start, ang stock nito talagang classic talaga, di ba? Classic talaga, sir. Ayan o, papansin nyo naman. Yung mga napalitan ko lang naman dito, handlebar, ginawa ko siyang fat bar para medyo scrambler. Yung gulong, naka dual sports. Handle grip, nilagyan ko nito. Meron akong ano dito, engine guard. May mini driving light. Top box. Upuan. Ano lang to, upholstery lang to. Patong lang. Maganda talaga siya sa appearance, no, yung physical appearance niya. Pero quality, durability, medyo hindi ko kayo isasuggest. Medyo baktak to para sa akin. Hindi ko isasuggest na ito rin yung kuhanin nyo. Kaya pag may nagtatanong, sir, bala kong kumuha niyan, inire-recommend ko talaga na mag ano na lang, TMX 155 kapag Barako 175. Pwede rin naman ang TMX 125 kapag medyo maliit ka, o kaya gusto mo copy racer, doon ka sa TMX 125. Pero kung scrambler, kailangan medyo ano malaki. So doon ka sa TMX 155 or Barako 175. Tapos setapan mo na lang, madali lang yun. Handlebars, headlight, gagawin mo lang siyang bilog. Upuan, papayuben mo lang, tapos dual sport stars. Mabilis na, yun lang, diba? Yun nga, syempre, nung mga panahon ng 2022 ko ito nakuha, nung panahon na yun, ang price pa lang ng motor na to, pang 55-56 eh. Ngayon, almost 70,000 na. Kasi dumadami yung demand. Ngayon, dahil dumadami yung user, dumadami yung bumibili nitong motor na to, syempre, mas naglalabasan na yung mga issue. Mas nagkakaroon ng chance na ma-expose yung mga issue nito. Mas nabibigyan pansin. Kasi dumadami na mas dumadami yung boses, kumbaga. Ngayon, syempre, against dyan yung mga dati na nakabili. Mga 5 years, 6 years, against na dito. Syempre, sila yung mga natira eh. Yung iba dyan, baka nabenta na siguro. Na i-dispose na yung mga motor nila na ibenta na. Nakabili na ng mga ayos na motor. Kung bahala kayo, di ko naman kayo para lokohin. Inaano ko lang naman yung mas makakabuti sa inyo. Hindi ko para siraan yung T-Way or Rossi Motorstar. Pero maganda itong motor na ito eh. Nahihirapan niya akong i-dispose to eh. Kumbaga, madali naman sana kumuha ng hulugan na isa pang motor. Benta ko to ng about 30. Ayusin ko lang ng konti. Yung mga tagas niya, linisin ko 30. Tapos pang dadown ko yun sa next na motor ko. Mali mo, Motorstar 400 yung cafe, diba? Para expressway legal. O kaya naman Dominar. Di natin alam, baka Giorno. Depende sa magiging needs natin sa mga susunod na taon. Yun na natin. Kayo ba? Ano ba yung mga naranasan nyo dito sa motor na to? O kung meron ba kayo Rossi Motorstar? Congrats sa mga hindi nasisiraan. Congrats po sa mga motor, ng mga unit na wala masyadong sira yung motor. Very good yan, very good, no? Alam ko hindi naman lahat ng unit ganito, pero marami talaga. Marami po.
Papacomment na lang yun sa baba yung mga naranasan nyo sa mga ganitong klaseng motor para mas makatulong pa no, sa mga future na manonood ng video na to or yung mga may trip na bilhin o bumili ng mga ganong klaseng motor. So kung may natutunan ka sa video na to, pahit naman ng like button. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, tutorials katulad nito, pasubscribe na rin no, para mas marami ka pang mapanood. Again, this has been JZ. Enjoy the ride. Let's go!